Yo, what's up guys? Ay, muli na naman tayo nagbabalik sa panibagong video. So for today's video guys, ayan, tungkol na naman to sa pagkain. Yes, walang kasawang pagkain. Kumbaga, ang vlog na ito ay food crawl. Pero dito tayo sa pinipilahan talaga at dinadayo. Dito yan sa Carmona, Cavite. Ang tinatawag nila The Villan Food Park. So dito guys, sobrang daming pagkainan na pwede nyong pamilian. Tapos parang malaano rin siya, Masay Mara. Ang mala Switzerland siya, ganon yung vibes niya. Kasi nga daw may mga baka, tapos ang ganda ng nature. So, ayun na nga guys, hindi ko na ito papatagalin pa. Ipakilala natin kung sino yung makakasama natin for today's video. So, ngayon tatawagin natin si Balong! So, ngayon guys, tatawagin na natin si Jessica, Balong, at syempre si Teacher. Hello! Hello! So, yan, sobrang excited kami dahil nga balitan namin is marami tayong mga titikmang mga pagkain na talagang perfect. Pagkain na naman! Pagkain na naman! Bakit may hindi titikman? Titikman lahat? Titikim o titikman? Titikman lahat natin yan. Kanya lahat. Hindi kasi guys, meron kaming pinuntahan kanina and grabe super busy na itong araw na to. So, hindi to matatapos. Yes, thank you Lord, diba? Thank you. Dahil alam niyo yung sobrang busy day nitong araw na to. Kaya ngayon, kakain na kami at magpo-food trip. And ayan, by the way guys, si Kevin na naman ang nagvi-video sa atin. So, thank you so much. Pogi, hello! So ayan guys, wag na natin patagalin pa. Ipapakita ko sa inyo kung ano ba meron dito sa The Villan Food Park. Tara! So yun guys, dito sa may The Villan Food Park, sobrang dami talagang pamimilihan dito. Noon, unti lang tindahan dito pero sobra siya talaga nag-trend dito sa FB World. So yung mga food vlogger dito nagpunta talaga, kaya sumikat din talaga tong The Villan Food Park dito sa Carmona, Cavite. And grabe, sobra talagang daming tao din. At kung makikita nyo kanina, ang dami nakaparking dito. Kala nyo fiesta pero puro food trip lang talaga ang habol dito. At ang kinagandaan dito guys, sobrang dami talagang small business owner dito at nabigyan talaga sila dito ng pwesto para makapagtinda. Ay wait lang. Guys, oh, tingnan nyo, cute. May baka. So ayun guys, sobrang daming ang small business owner dito na para ma-introduce rin yung products nila at makapagbenta dito in a short period of time lang, nakapagbenta rin sila. Grabe, ang dami nyo talaga pamimilian talaga dito. Paulit-ulit ako kasi ang daming foods. So yun guys, ngayon meron tayong nakita. Unahin natin yung mga walang tao masyado kasi ang dami talagang pila every stall na mga pagkain. So unahin natin yung kaunting tao lang. Ngayon meron kami nakita yung sausage. Si Neneng C. Si Neneng C. Bakit Neneng C? Neneng C. Bakit Neneng C? Kasi may Neneng B na. So susunod kay Neneng B, Neneng C. Magaling siya, mataba talaga yung utak. Oo. Teacher. So 150, parang buy one take one na siya. 150. So magkano sa isang peraso yun? 75. So ayan mga kapuso, nagpe-play na ba yan? Kapuso. Ay kapuso. Ay sorry. Ay mga ka-Jeko TVs. Ayan guys, dahil nagsisimula na po ang ating challenge, ang 1K challenge po natin ngayon. Wala na, hindi na yun. Ay hindi na ba tuloy? So magkano yung ano natin? Ba't pa tayo? Ba't nandito tayo? Huwag na, tiligan natin to. Bala kayo. Tep! Ano lang to guys, food crawl. Titikman natin kung ano yung mabibili natin kasi sobrang dami talagang foods dito na mabibili. Ngayon nakabili na tayo ng Jolly Hotdog dito sa Carmona, Cavite. And look, grabe, sobrang cheesy. Oo, kasi tignan mo naman, oh. Hungarian talaga At yan. kasi tignan mo, cheesy and grabe. Punong-puno, overload. Fake news pa nga. So ayan guys, ito ay Hungarian sausage and nakatikim na kami nito sa Binondo. Last vlog natin. And ngayon titikman din natin dito. Kala mo baka magkatukayo sila. For only 150 guys, buy one take one na siya. So
Let's eat. Ready na kayo? Ready na kasi Alam pinaiwan. mo bakit Neneng C? Ano? Kasi nasa Carmona. Mataba talaga yung utak. Mataba yung utak. Mataba yung ano? Mataba yung utak. How was it? How was it? Masarap. Cheesy overload. Parang same nga to nung kay Neneng's B. Siya si Neneng? C ng Carmona. Neneng si ngayon. Hindi sila muna yan So, ako naman ang titikim. Oh my God, na-excite ako. Overload siya, oh. So, ayun, tikman na natin. Sarap. Deliciosa. Ang sarap. Parang mas bet ko to. Mas bet ko siya. Si Neneng C. Parang sinubo mo na lahat. Ba't tumali? Ay, kasi nakakahiya. Iba pa rin yung sausage. Ano yan? Masarap siya. Sarap. May pagkakrimi din yung ano niya, yung cheese niya. I like kasi buy one take one. Laki niya guys, sarap niya. Isang subuan. Akala ko isang subuan. Sarap nga. Hindi siya sobrang spicy. Sarap. Namimiss ko talaga yung sausage ng kape mo. Ay, oo. Oo nga. Gusto na nagkikrave ng rice meal ang kape mo. Kasi pag nagra-rice meal ako sa kape mo, sausage lang. So ayun guys, sobrang sulit ng 150 sa dalawa. Malaki siya and siguro isa pa lang nito, busog ka na. Siguro masasuggest ko talaga sa mga ganyan na sausage footlong is initin nila yung tinapay kasi pag nainit na yung tinapay, mas masarap, mas matitikman yung toasted, 'di ba? So may ibang flavor, hindi lang yung sausage. So ayun, approve siya sa akin guys, sobrang sarap. Gwapo daw pala, narinig niyo yun. Nagulat yung mga tao dito. Wala sa sinabi na. Kami natin ulitin mo nga, ate. Ano, te? Layo niya na ulit. Ayan na si ate, wala na. Wait na ako na yun. So yun guys, after natin kumain ng sausage footlong, ngayon itatry naman natin yung lumpiang sariwa. Kasi madalas natin kinakain, di ba, yung mga inihaw, yung mga natural na street food lang talaga, yung mga sizzling plate. Tapos ngayon guys, ngayon natin titikman yung lumpiang sariwa. Kasi kailan last kain mo na ng lumpiang sariwa? Nung nagluto si Sir Kat, actually ang standard ko sa lumpiang sariwa ay yung luto ni Sir Kat. May na lang yan kasi Sir Kat nagluto eh. Talaga, hindi iba. Hindi ako actually favorite ko ang lumpiang sariwa. Last kain ko nung gawa din ni ni Sir Kat. Tara na, sa Biglang iba dami yung tao. Tara, bilis. Bili na tayo. Bilis. Kailan last kain mo ng lumpiang sariwa? Yung kay Sir Kat din, kasi nung nagluto siya, binigyan niya kami. Masarap kasi yung sauce niya Actually yung lumpiang sariwa kasi nagpapasarap yung sauce. Correct. Sus Mariusip. Ako naman guys, sobrang favorite ko tong lumpiang sariwa kasi nung una kong kain na ito, yung sikat na sikat talaga sa Quiapo, dinala ko ng kapatid ko. And doon nagpupunta sila Boy Abunda, sila Chris Aquino. Yung sikat na lumpiang sariwaan doon. So, doon ako nakakain ng legit na lumpiang sariwa at sobrang sarap. Magkano yan? Yes. For only 100 pesos, 3 na siya. ikaw mag-camera, di ka nakain ng gulay ha. Balong? Ay, Balong, kain ka dito? Sa yan, hati kami ni Babalong. Kasi ako favorite ko rin talaga ang lumpia. Favorite nila yung lumpia. Favorite ko yung lumpiang sariwa. Tsaka nagkakatalo din ng lumpiang sariwa sa sauce. Sarap. Natapunan ako. Ito, may bago ito. So ngayon guys, itikman na natin tong lumpiang sariwa. Totoo, masarap din talaga yung gawa ni Sir Kyle kasi natikman ko rin yun, yung gawa niya. Sir Kat pala. Speaking Sir Kat guys, kapatid yun ni Kevin. Look. Sarap. Sarap, try nyo. Sarap, di ba? Pero, Sir Kat pa din ako. Mas gusto ko yung sauce ni Sir Kat sa paggawa ng shawarma. Pero yung yung lambot nitong wrapper, parang ganun din, katulad din kay Sir Kat, gawa niya. Titikman natin sa sauce muna. Sakto sa kanila ng tatlo yun. 3 for 1. Masarap yung sauce din. Parang hindi siya nagkakalayo sa sauce ni Sir Kat. Medyo matamis nga lang yung kay Sir Kat. Mas mapinat yung kay Sir Kat. Oo.
So, kare-kare yun. Idadissect naman natin yung loob. Okay naman siya, guys. Tayo ni Balong. For Si 100 Balong naman. for 100 pesos, guys, tas 3 ng slice. Si Balong Sulit naman din. Yes, sobrang kasi normally ang presyo ng lumpiang sariwa 50 pesos, 70. So dito, for only 100 pesos, 3 piraso na siya. At saka guys, pagkakain ka ng lumpiang sariwa, nakabase yan sa sauce, pati yung wrapper niya. Yes. In fairness, yung wrapper ni ate, Lambot. talagang pinaghirapan yung wrapper. Balong naman si Balong kasi parang hindi siya nakain. Kamusta Kalong? Di, wala pang bawas yan, oh. Binawasan ko na yung sa dulo, ayan no. Sa ilaw. Hindi ka nakain ng lumpiang sariwa? Makain, grabe kayo. Pero sakto kasi sa kanilang tatlo na to, 3 for 100. Kayo di talaga kayo nakain ha. Magluluto ako ng gulay. Medyo sera ko din sa kaden. How was it? Masarap yung sauce. Sauce lang. Kasi yung common na kasi yung lumpiang sariwa kapag ginagawa. Kasi for me, kasi sauce kasi yung lagi kong inaano. Pero yung sauce niya, parang 7 out of 10. Ayun. So yun guys, nandito kami sa Boss Tapa and ito talaga yung pinipilahan talaga dito at nag-trending talaga sa mga food vlogger. So nandito kami nakapila at sobrang bilis lang rin ang pila. So ito yung presyo nila guys. So ito yung presyo nila for single order 85. Pag buy one take one 159 tapos kapag platter is 170. So ayan guys, ito talaga yung unang sumikat. Ay hindi naman unang sumikat pero isa to sa mga sumikat talaga dito sa The Villan Food Park. So ngayon titikman namin, nakapila na kami and yung mga kasama ko nasa likod at kasama ko si teacher. Hi. Hi, hindi ko pa ito natitigman kasi nga first time ko lang din dito sa may The Villan Food Park, Carmona, Cavite. So ang dami ditong food choices. So punta na kayo. So ayun, nakabili na kami. Sobrang bilis lang ng pangyayari. Nakabili na kagad kami. Gaano man kahaba yung pila pero ganun din kabilis yung yung pagsiserve nila. Kasi madami sila dun eh. So oo, yung preparation. Ngayon titikman na natin siya. So ayan guys, dito pala sa The Villa Food Park. Ayan, tignan nyo, hanggang dulo siya guys. Kung nakikita nyo. Mga tindahan pa yung nasa dulo na yon hanggang dito. Ala, nagagalit. Oh my God! So ayun guys, ngayon titikman na namin kung gaano ba kasarap tong tapa. Nakikita nyo to sa online? Hindi. Saan doon? Sa mga food vlogger. Sumikat talaga to siya. Anong pangalan nito, Boss? Tapa? Boss Tapa. Sarap nga. Masarap siya. No? Diba? Malasa at saka malambot yung niya. Tapa niya. Partneran pa ng garlic rice. Correct. Medyo manamis-namis din siya at the same time. Iba yung sipa nung tamis, naglalaban sila nung alat. Perfect. Panis. Ganto, oh wait lang. I love it. Masarap siya, masarsa. Tsaka hindi siya yung typical na tapa na dry. Kasi usually, di ba, every tapa kasi lagi dry din. Correct. I love it. 10 over 10 sa akin. For the price na 159, sobrang sulit. Buy one take one na siya. Madami na rin yung tapa. At meron tayong isang cup ng rice. Parang mga nakainan natin puro buy one take one. Kasi, di ba parang sulit talaga dito. Kung nagtitipid ka, magpunta ka dito and marami ka nang makakain. Lalo na kapag couple kayo, madami kayong makakainan dito. Mostly rin talaga puro couple dito eh. Minsan nga gusto ko nang lumayo eh. Ay, may lang. So ayan guys, Ayan guys, paulit-ulit namin sasabihin, bumisita kayo dito sa Carmona, Cavite, dito sa The Villan Food Park. Sobrang dami yung makakainan. At syempre, madami rin kayong daming choices. Hindi lang naman to food park, meron din mga iba't ibang dito, like mga laruan kapag gusto ng mga bagets, di ba? Daming tao din, babe. Daming tao. Ang lawak pala nito. Nagulat kami hanggang doon sa dulo. Paikot siya. Akala namin dito lang. Kaya pala ganun karami yung parkingan kanina. Correct. Kasi pagpunta pa lang namin dito, ang haba na ng parking. Tapos ang nakikita namin, ang dami mga sasakyan. Yung pala, ang haba pala dito. And talaga hindi kayo magugutom. So kaya kapag pumunta kayo dito, kailangan empty yung tiyan nyo. Kasi ang daming pagpipili ang mga pagkain. So pwede kayong isa-isahin dyan. Kumatos na lang talaga sa daming pagkain. Pwede naman bumalik actually.
So guys, bumibili na kami ng cheesy spud. Ito yung nagsikat sa ibang bansa and nagkaroon na dito sa Pilipinas. So, iilan lang meron yan dito sa Pinas. Unang-una nakita ko to yung mga taga-Pasay. So, sa may Villamor, meron ding spagtatas doon. So, ngayon ko lang siya matitikman. Ngayon lang rin namin siya matitikman. So, bumibili na si teacher doon. For only 100 pesos ang ham and cheese. And waiting kami. Etong spagtatas na to, di ko alam kung anong pangalan nila, pero yung spagtatas guys, ayun yung sa Villamor. So, talaga ako, na-curious talaga ako kasi nga, sikat to sa ibang bansa and ito yung pinipilahan talaga doon kasi nga mostly talaga hindi sila nagra-rice doon and Germany ata yun, German. So, ngayon nandito na siya sa Pinas, ngayon titikman natin siya. Ito ay purong patatas guys, tapos lalagyan lang siya ng flavor like cheesy and ham and cheese, yung ganun. Ito yung itsura niya guys. Look. Tikman na natin siya guys kasi palubat na yung cellphone natin. So ayun, tikman na natin siya guys kasi palubat na yung camera natin. So tatapusin na natin siya. Sarap. Sold. Ganito pala lasa niya. Sobrang cheesy, yummy. Tapos yung ham, grabe malasa mo. Ang sarap.